Bakit maraming tao ang walang interes na magbasa ng Biblia? Marami nga kasi ang nahihirapan na intindihin ito. Kaya't mas marami ang bagamat naniniwala rito, hindi naman talaga nagbabasa. Nakasanayan na kasi ng karamihan na pumulot na lang ng mga piniling verses o talata na tutugma at uugnay sa kanilang aral at matapos ay i-memorize. Kadalasan nga ay tinatandaan na lang nila ito kahit hindi iyon ang tunay na nilalaman at konteksto ng nabasang mga talata. Kahit galing pa nga ang mga iyon mula sa isang buong kwento na may tunay na layunin at iisang mensahe. Matapos ay lalaktawan ito at tutungo naman sa iba pang mga sulat upang maghanap ng maiuugnay na talata. Ginagawa nila ito upang mabigyan ng katwiran ang para sa kanila na ring napiling paniniwala o relihiyon. Alam ko ang mga ito sapagkat dati ko ring gawain. Paano kung gagawin ito ng bawat relihiyon at paniniwala na hindi nagkakasundo sapagkat may kanya-kanya silang layunin at pinagpipilitang pangunawa? At iyon na nga ang nangyari hanggang sa buuin ng Biblia at pagsamasamahin ng 66 na aklat na may iba't ibang mga akda at taong sumulat na kahit silang lahat naman na sumulat ay nagkakasundo sa iisang kwento at layunin. Para na rin silang pilit na pinagtatalo ng mga bumabasa ngayon. Silang hindi tunay na nakasumpong sa kapangyarihan ng mga sulat. Naganap ito matapos pa ang unang siglo. Hanggang sa kasalukuyan ay parami ng parami ang hindi naman tunay na bumabasa ng buong katapatan sa tinawag rin nilang salita ng Diyos. Dahil sa pagkiling rin ng karamihan sa doktrina na kanilang nakagisnan. Di na nila namamalayan ang kahit kamalian na ng kanilang ipinagtataas na paniniwala. Ayaw na nga nila na kahit silipin pa ang ibang sinasabi ng Biblia. Kaya mas ginugusto ng karamihan ngayon ang makinig na lang sa mga pare, pastor, ministro at sa mga namumuno ng kanilang piniling simbahan na pumupulot rin ng mga aral mula sa Biblia. Hindi nga ba't iba-iba sila? Kaya't ang resulta nito ay ang hindi pagkakasundo, mga pagdedebate at ang nakalulungkot na pag-aawayan. Saan nga ba ako tumatayong paniniwala ngayon? Kapatid, ako ay tumatayo hindi sa aking sariling paniniwala at kaisipan. Ako ay tumatayo sa payak, simple at buong katotohanan lang ng mga salaysay ng Biblia. Hindi interpretasyon, kundi pagtanggap sa kapangyarihan ng kwento. Walang dapat na pangalan ng paniniwala, kundi tapat na pagtanggap lang sa simpleng mga sinasabi ng Biblia at sa kanyang patotoo. Oo, noon ay mahirap itong unawain dahil na rin sa nakatanim sa aking paniniwalang pangrelihiyon na pilit na sumasalungat at sumasaklaw sa gustong tunay na ipahatid ng kwento. Madali lang pala na maunawaan ang Biblia kung tatanggapin ito sa katotohanan. Halimbawa ang mga sinasabi ng sulat na dapat na maganap sa kanilang henerasyon. Sa mga ito ay ipagpipilitan pa ba natin na ang binanggit ay ang sa atin pa ngayong hinaharap? Kahit libu-libong henerasyon na mula nang ito ay sabihin ni Jesus at ipangaral. Matthew 16 verse 27 to 28. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Gusto mo bang labanan ito at ihanap pa ng ibang paliwanag? Samantalang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay magbabalik noon rin sa kanilang henerasyon at aabutang buhay pa nga ang ilan sa kanila. Narito pa ang ibang sinalita ni Hesus. Alalahanin natin na mahigit 2,000 taon na nang ito ay sabihin niya. Matthew 10 verse 23. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Hindi nga ba't sinabi na hindi nila matatapos na libutin ang mga bayan ng Israel ay darating na ang Panginoon? Napakalinaw ng katotohanan sa kanyang payak na kwento. Ngunit kung atin itong pilit na ihahanap pa ng ibang paliwanag,
na ginagawa ng marami ngayon. Kapag nga ganito, ay talagang ayaw na nating intindihin ang Biblia at hindi lang dahil sa hindi maunawaan. Kapatid, basahin mong buo ang nilalaman ng salaysay at ikaw na mismo sa iyong sarili ang makasasagot kung gugustuhin mo. Huwag nating labanan ng kwento. Sa halip ay mag-submit tayo sa takbo at daloy ng isinasalaysay. Mapatutunayan mo ang mga naganap na at ang mga napagtagumpayan na ng Diyos. Una sa panahong iyon at gayon rin naman sa buhay nating lahat ngayon. Hindi madali ang gawin ito, kapatid. Ngunit kung tayo ay magpapakumbaba at kakamping totoo sa Diyos, mararanasan natin sa ating puso ang kagaangan ng pagpanig sa Diyos. Hindi nga ba't sinabi ni Jesus na ang katotohanan ang nagpapalayang totoo sa lahat? Ito na nga ang ating kalayaan, kapatid. Ipinagkaloob ng Diyos una sa panahong iyon at matapos ay sa pagpapatuloy ng walang hanggang panahon. Kalayaan mula sa mga batas, ritual at mga tradisyong ipinatutupad ng mga simbahan. Iisa na lang ang hinihingi ng Diyos na pagsunod sa atin, ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa na siyang pag-ibig rin na totoo sa Diyos. Ito na ang New Covenant o ang bagong kasunduan na ipinatutupad na ng Panginoon. Sinabi nga sa kanila ng Panginoong Hesus na magaganap na sa kanilang henerasyon ang lahat ng mga pangako. Luke 21 verse 32. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Ang pangakong katapusan, hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi ito sa Luke 21 verse 33. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses. Ito ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos, kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang New Covenant, kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol, kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang isinagot sa kanilang mga palatandaan na magaganap sa henerasyong iyon. Luke 21 verse 20 to 22. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Malinaw nga na ang babala sa kanila noon ay paparating na. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place, and to stand before the Son of Man. Hanggang sa pagpaparusa kay Jesus ay patuloy siyang nagbibigay ng babala sa kanila. Ito ang kanyang sinabi sa kanila habang siya ay pinarurusahan na pasa ng krus. Luke 23 verse 28 to 30. But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, stop weeping for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. Naunawaan ng mga apostol na ang pangakong pagbabalik ni Jesus ay hindi pagdating sa katawan, kundi pangako ng parating na paghuhukom sa pamamagitan ng labis na kapighati ang sasapit noon sa Jerusalem. Kasama ang pagkasira ng templo na siyang simbolo ng pagtatapos ng mga batas ni Moses, ang Old Covenant Age, upang mapalitan ng bago. Kaya sinabi, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. At dumanas nga ng labis na kapighatian o Great Tribulation ang Jerusalem noong AD 70. Hinula ito noon sa Daniel 9:27, 500 taon bago mangyari. Nasira at nabuwag ng tuluyan ang templo na napapaloob pa rin sa kanilang henerasyon na sinabi ng Panginoon. Dahil ganito kahalaga ang time statement ng Biblia, hindi maaaring mahuli sapagkat masisira ang patotoo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Napakahalaga ang katotohanan ng mga sinabi noon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga hula kaya natupad nga. Pinatutunayan rin ito ng mga sulat ng kasaysayan. Napakalaking kamalian ang panghuhula pa ngayon at sabihing hindi pa naganap ang mga ito. Mga kapatid, madaling maunawaan ng Biblia sa kanyang mga ikinukwento kung ating tatanggapin ito sa kabuuan ng gusto niyang ipaalam. Malinaw at hindi tayo pinanghuhula, kaya't huwag nating gawing hula pa ito para sa ating hinaharap. Ito ay naganap ng lubos, mga kapatid. Walang naiwang hindi pa natupad. Walang naiwan para sa atin upang ipagpatuloy pa. Huwag tayong maniniwala na isinulat nila noon ang aklat ng Revelation para sa ating future o hinaharap, sapagkat wala tayong karapatan na angkinin ang kanilang sulat. Dahil kung ating papansinin at tatanggapin, ni hindi ito naka-address sa atin o sa ibang panahon. Revelation 1 verse 1 to 6. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bondservants the things which must soon take place. Sapagkat malapit na noon sa kanila. And he sent and communicated it by his angel to his bondservant John, who testified to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is he who reads, and those who hear the words of the prophecy, and heed the things which are written in it, for the time is near. Malapit na ngang dumating ang oras ng pangako sa kanila. John to the 7 churches that are in Asia. Para sa kanila at hindi kanino paman. Grace to you and peace, from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. Sila ang focus dito. Sila ang binabanggit na unang nangangailangan ng pagtutubos, kaya't tinubos nga sila. Ganito rin ang sa panghuli ng sulat sa Revelation, pagpapaalam sa kanila na nagpapaalala ng malapit ng maganap na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Revelation 22 verse 6 to 7 and verse 20. And he said to me, These words are faithful and true. And the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show to his bondservants the things which must soon take place. And behold, I am coming quickly. Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book. Verse 20. He who testifies to these things says, Yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. Sinong makapagmamatigas at makapagkakaila sa kapangyarihan at katotohanan ng mga salitang ito ng Diyos? Hindi ba't silang hindi mga nakauunawa at nanghuhula pa rin kung kailan pa mangyayari ang mga ito? Hindi ba't napakarami na ng mga nanghula mula pa noong 2 siglo? Nariyan si Martin Luther na dating Katoliko at naging Protestante. Nagsabi na bago sumapit ang taong 1600 ay magwawakas na ang mundo. Si John Wesley na isang Methodist ay nagsabing noong 1836 ang Second Coming of Christ. Gayon rin ang mga makabagong mangangaral tulad nila Pat Robertson na 2 beses na nanghula ng katapusan ng mundo, 1982 at 2007. Napakarami pang mga documented na hula mula sa mga kilalang leader ng iba't ibang simbahan. Lahat sila ay nagkamali at patuloy pang nagkakamali ang marami sa kanilang panghuhula hanggang ngayon sa mga oras na ito. Madali silang napaniwala sa maling aral ng rapture ni John Darby noong 1830. Kailan pa nga ba magigising ang mga tao? Kailan pa magbubulag-bulagan sa mga sinasabi na ng Biblia? Kailan pa kaya tayo magpapasakop na totoo sa kapangyarihan ng mga ginanap na ng Diyos? Sakaling naunawaan mo at natanggap, salamat sa Diyos, kapatid. Kung kahit kaunti ay nadala ka para sa pag-iisip, sana ay sikapin mong maigi ang paghahanap sa katotohanan. Huwag kang tumigil sa kalayaang nakamit mo na noon pa man. Hindi na tayo bihag ng mga kautusan, ritual at mga tradisyong doktrina ng mga templo at simbahan. Tayo ay kabilang na sa New Covenant ng Panginoong Hesus. Iisang kautusan para sa lahat at sa lahat ng panahon. Matthew 22 verse 37 to 40. And he said to him,
You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Wala na tayo sa kalagayan ng pagiging makasalanan, sapagkat mula pa noon ay pinanganak na tayong muli sa pamamagitan ng bagong Adam, si Jesus na Panginoon. Ganito kabisa at kamakapangyarihan ang ginawa niyang pag-aali ng buhay para sa lahat. Lahat tayo, mula noon hanggang ngayon, anuman ang ating naging relihiyon at paniniwala. Tayo na rin sa ating sarili ang magdadala ng sa atin ay kapahamakan kung hindi susunod na sa utos ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa ganito nga ay tayo na ang nagbabalik sa ating sarili sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya't pinakamahalaga sa lahat na manatili tayo sa pagsunod, pagsikapan na maging mabuti sa kapwa na siya nating tunay na pag-ibig sa Diyos. Ito ang ating ikaliligtas na totoo.